Hey guys, welcome to my channel. So, mail call, may bago tayong mail delivery. So, actually, na-deliver to nung Sunday yata, nung nasa beach kami. Tapos, Monday kahapon, wala naman akong time mag-unbox. So, unbox natin. So, obviously, gusto kaya ganito yung angle ko para makita nyo yung bear. Galing to sa Bear Creek Arsenal eh. So, I think, ito yung pangalawa kong Bear Creek Arsenal na upper. Yung una is 7.62 by 39 na 18 inches. Tapos, the other day, pinakita ko sa inyo, ito yung pinick up ko sa Palmetto State Armory, no? Na lower para sa isang pistol build. May nag-comment na sana in the future matulad din sa Pilipinas, matulad din sa Amerika, sa Pilipinas na pwede kang magbuo ng sarili mong AR. Uh, well, we can only wish, pero grabe siguro yung pagdadaanan dahil maraming kokontra diyan, no? Maraming ayaw. Unang-una yung police, police, mga law enforcement, tsaka yung mga nasa pwesto, yung mga FUD, mga may law enforcement background na ayaw magkaroon ng baril ang civilian. Tapos may mga retired or wala na sa position, wala na sa law enforcement pero ayaw pa rin magkaroon ng baril mga civilian. Tapos nagkaroon ng gun store, ayaw pa rin magkaroon ng baril mga civilian. So walang tiwala. Basically yan gusto ko sabihin, mga tao walang tiwala sa civilian. So they don't want you to build your own firearm. Tapos isama mo pa dyan, ayan, made in the USA naman ng Bear Creek. Sama mo pa dyan mga gun store. Ay, yun ang nakita kong kokontra din dyan. Bakit? Ayaw nila na magbubuo kayo ng sarili yung firearm kasi makakatipid kayo. No, gusto nila bibili nyo. Teka, baka makita yung address ko. Nakita nga. Ayaw nila na bibili nyo yung firearm ng tingi-tingi, tapos bubuoyin nyo. Bakit mo nga ba? Dito. So, yun. That's the reason kung bakit ako nagbubuo, kasi mas nakakamura ako kaysa bibili ako ng buo. Tsaka hindi mabigat sa bulsa, no? Paunti-unti. Noong una, ayan, ito complete lower muna. Dati nga binibili ko lower lang, strip lower. Sa tingin niyo nakakatipid ba ako no? Yes, kasi minsan nagsisale eh. So, pero kung bibili mo siya ng full price, mapapamahal ka kasi ifa-factor mo yung shipping. Pero kung may mga sale from time to time, ito na. Wow. I like it. Makakatipid ka. Tapos minsan, madamihan ng biling ko. So, minsan 3 peraso binibili kong lower. So pare-pares lang. Isa lang ang shipping noon. So, mura pa rin. Tapos, mura naman sumingil yung aking FFL. No? Ayan tayo. Palmetto. Siyempre, suki ng Palmetto. Kanina, nanonood ako ng YouTube. May nakita akong hater ng Palmetto. I don't know bakit. Wala pa akong nakitang pangit sa Palmetto State Armory. Okay, naman, sa tingin ko, it's packaged pretty well. No? May foam dito, may foam all around. Harap, likod, tsaka sa ilalim. Okay. Ako namang okay ang nila. Bear Creek Arsenal. Sabihin ko rin sa inyo bakit. Ito yung pinili ko. May sticker na napipi naman, Bear Creek. Sana iniban yun. Pinatungan eh. Ayun ako. Pwede ko ito ilagay sa gun safe. Anyway. Yan. Natanong ko yung kaibigan ko si Carlop doon. Sabi ko, shout out sa kay Carlop. Sabi ko, bala ko bumili ng upper eh. No? Ang sinasuggest niya sa akin is 8.5 inches or 7.5 inches. Well, sabi ko kasi gagamitin ko siya pang home defense at saka pang hunting. No? Ayan, okay naman. Ito kakaiba to .
Kakaiba to Bakit to kakaiba? Kasi sinasara niya lang yung likod. Yon ang reason kung bakit pinili ko ang Bear Creek Arsenal. Pinili ko ang Bear. Okay, para hindi siya makalabas. Okay. 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 Ganda naman ng tolerance. Wala akong pamunas. So, ang napili ko ay 10.5 inch na upper. Okay, 10.5 inch. So, technically sa Amerika, pistol to. Sa Pilipinas, wala kayong barrel length requirement. So, okay, tingnan natin yung upper. Let's take a closer look at the upper. So, makita nyo yung rail niya dito lang, tapos dito wala. Bakit? Kasi, na sila napag-aralan na nila na hindi mo kailangan maglagay ng upper rail dito. Pampabigat lang yan kung lalagyan mo ng mga Picatinny rail kasi hindi ka naman maglalagay ng optics dyan. Usually dito and dito sa dulo. No? Pwede pa nga dito. Kaya naglagay sila dito ng rail. Pero, yan Okay, so dito wala talaga, hindi mo kailangan talaga ng rail dyan. So, kung ikaw pumuputok ka ng naka-C-clamp, mas maganda, no? Kasi slim ditong part na to. So, ang magandang idagdag dito, mga covers lang siguro. Ikukoberan mo ng mga rubberized covers, rail covers, no? Or M-lock slot cover ba to? M-lock ba to? Yeah. Slot covers lang. So, para madali ang hawakan. Okay? O, idadagdag ko pa pala, pinagkaiba na mga mamahalin na AR. Tinuro sa akin to ni Carlop Ito yung handguard mo, ito yung upper receiver mo. So, wala siyang slot. Yung iba, may slot, locking slot na ganyan, no? Yun, yung medyo mas mamahal para talagang hindi nagte-turn to, hindi magte-turn or hindi gagalaw. Meron silang locking slots. So, pag pinag-mate mo, pinagsama mo, solid yan. Pero anyway, wala naman akong problema sa mga ganito. Experience ko sa mga ganitong locking mechanism. Solid pa rin naman yan. Never pa ako naka-experience na gumalaw ang handguard, tapos ma-misalign yung handguard mo. So, ang problema lang naman dyan, pag gumalaw to, syempre, tapos naka-iron sight ka, hindi ka tatama, patagilid ka, left or right, ang sablay mo. So, yung iba, naglalagay hindi naman iba, maski ako din, dito ko nilalagay yung red dot ko sa pagitan nitong dalawa, sa dugtungan nila, ay dyan ang red dot. Hindi dito sa dulo. Yung iba may nagko-comment, ba't di mo doon sa dulo ilagay? No? Di ba dito nilalagay para mahawakan mo tong gitna nilang dalawa. Okay, isa yan sa mga tip. So usually dyan ang red dot, tapos yung flip up mo dito or yung fix mo na rear sight. Okay? Tapos, ano pa? Well, yun yan. Mura lang. Oh, may option pala to. Sa ganitong 10.5 size, either Melonite or Parkerize. Ni-research ko pa Mas mahal lang ng $10 yung Melonite. Pero ang kinuha ko, Melonite finish. Bakit? Kasi mas matibay ang Melonite. Yung Parkerize, matibay lang siya sa rust. Wala tayong ilaw. Dali. Hindi kasi matanggal yung bolt Ayun. Kita niyo yung rifling yan. Para ma-appreciate nyo. Yan. Okay. So, yung Parkerize, matibay lang siya sa rust. Yung Melonite, matibay din siya sa gas-gas at iba pang torture na madadaanan ng barrel mo. Kaya, mas maganda talaga ang Melonite. Okay? So, sabi ko, $10 lang naman, Melonite. Gusto ko sana, okay na sana saan yung Parkerize kasi sabi ko, hindi ko naman to, lalaspagin ng todo Kasi hunting nga,
Bira ka naman pumutok. Pag hunting kasi, isa o dalawang putok lang eh. Kasi isang putok mo, wala na, takbuhan na yung mga hayop. Bukas ka na uli, makakaputok. No? Tapos pang home defense, yun nga, nakastack lang yan sa gilid ng bahay. Meron kang yan, meron kang natatago. So, yun. Ito pang feature ng no? Bakit ako tabi ko na sa inyo, bakit ako Bear Creek Arsenal? All before use, regularly clean. Okay. Ano pa? Dami instructions. Okay. So, bakit ako Bear Creek Arsenal? Marami namang AR platform, ba't hindi Palmetto? Maraming mga mura dyan, no? Pero ang maganda kasi rito sa Bear Creek Arsenal ay wala siyang charging handle. Pansin nyo, wala siyang charging handle. Yon ang nagustuhan ko dito. Bakit? So, per YouTube's policy, nothing is for sale in this post. This is just a show and tell video, no? I'm just showing my stuff that I bought. I'm just showing the stuff that I bought, YouTube. So, please lang. Please lang. Hindi ko pwede ipakita paano ko pinagdikit, ha? Okay, so buo na siya. Makita nyo wala siyang charging handle. Kasi shoutout kay Neil ng Daily Dive 556 nung pinapagamit niya ako ng mga may suppressor na naiirita talaga ako. Nai-irritate yung aking nose, yung eyes, yung blowback ng usok. Noxious gases nga noxious gases. Dito lumalabas sa charging handle yung usok, no? Talagang maluluha ka minsan. Lalo na pag FRT trigger ka. So sabi ko, okay, kung magsusuppressor ako, ayoko yung may lumalabas dito na usok. So ito, yun ang maganda sa Bear Creek Arsenal. Sarado siya. Walang ladaanan yung usok diyan. So paano mo siya i-charge? Dito sa side charging siya. Side charging. Okay? Side charging. So yung usok dito lang. Dito lang, hindi na pupunta sa'yo. Hindi na pupunta dito. Yun ang in theory, no? Pero wala talaga eh. Okay, sarado yan. So, kaya naisip ko, sabi ko, kung puputok ako ng suppress, malapit na, January. Sa January kasi mag-take effect na yung tinanggal na yung $200 tax stamp dito sa US. Pero may paperworks pa rin. Pero, yun nga, yung mga ibang companies and organizations, they are suing the government para tanggalin na yung paperworks. Like, ito, Palmetto State Armory, nag-sue. Dinimanda niya ang government para tanggalin ang paperworks. Para hindi na kailangan ng paperworks. Okay? So, pag nagdemanda ka kasi, yan that's how democracy works. Hindi naman nagdemanda ka dahil galit ka sa gobyerno. Hindi kasi pwedeng mag-act ang korte hanggat walang complaint. Ganun lang yon, no? So, sa Pilipinas, tagal na pinag-uusapan nila Charles, no? Mahirap, lalo na nung nakaban yung 556 dati. Si Charles gusto dati mag-file ng petition for mandamo. Sabi ko, hindi, ba't ikaw? Dapat collective yan ng gun owners, no? Dapat sama pati gun store dyan. Kailangan ng support kasi lahat makikinabang. No? So, ibig sabihin, pwede kang mag-file ng complaint. Ang tawag na yun nga, you will sue the government para umaksyon ang Supreme Court. So, ganun yung nangyari dito. So, I'm preparing for January 1st. Naluluwag na ang suppressor law dito. And I think this is a good suppressor hose. Kasi nga, side charging siya. And I think, ito lang nakita ko na side charging na AR company, itong Bear Creek Arsenal, na affordable. No? Ang con naman nito, ang negative nito is reciprocating yung charging handle niya, no? Ibig sabihin, pag pumuputok ka nito, yung bolt atras baba, yung charging handle mo atras baba din. So may option sila na left side or right side. So ang pinili ko is right side kasi nasa kaliwa ang kamay ko. Pag pumuputok ako kasi right-handed ako eh. Imagine niyo kung left hand charging handle dito. So, pwedeng matamaan yung kamay ko or yung braso ko. So, either way, pwede ako mapadikit dyan. At least dito sa right side, clear ako.
Pero may advantage din ng right side, para siyang AK. Pwede kang mag-rack dito, no? Dito ka lang magra-rack. No, hindi ka na dito pupunta sa likod. So ibig sabihin, habang nakatukod to sa aking balikat, pwede na ako mag-charge. Pag regular AR, ilalayo mo sa yung barrel mo, dito ka magcha-charge, 'di ba? Ilalayo mo, so mawala ka sa target mo. Anyway, so yan, wala pang I don't know, wala pa yatang Bear Creek Arsenal sa Pilipinas, no? And hindi ko alam kung magkakaroon din ngayon ng Bear Creek Arsenal. So it goes against the traditional AR platform, having a side charger, parang AK, tapos sarado yung likod. Yun ang nagustuhan ko dito. Kasi mag-usap tayo about suppressor. Pero kung walang suppressor, okay na yung mga regular AR-15 dito charge. Sana pala hindi ko nilayo. Dito lang yan eh. Yun nga, no? Ito yung ko, 7.5 inch ko na na 556. Dito charge sa likod. No? Okay, tingnan natin gaano ka. Yeah. Ito siya. So, 10.5 inch yan. Ito, 7.5. Yeah. Malaki. Yeah, malaki ang diferensya. No? Mga gas na ako. Yan. So, ito yung tapos wala siyang wala siyang forward assist. Wala din siyang brass deflector. At wala rin siyang dust cover. Okay. Buti pala din labas ko eh. So, wala siyang forward assist. Bakit? Kasi hindi niya kailangan ng forward assist. Yung charging handle niya nakakabit sa sa bolt, sa BCG. Meaning, pag nagka-problema, nag-jam, ito lang ang itutulak niya. Yan lang itutulak ko. Yan ang itutulak. So hindi na kailangan talaga ng forward assist. Brass deflector naman, galing na isip ng para makatipid. Ito na yung brass deflector, yung charging handle. So dito yan tatama, yung brass. And wag kayong mag-alala kasi steel naman tong charging handle niya. Brass is a softer metal, mas malambot yun. Kaya talsik lang yan ng talsik. No, okay. Buti pala nilabas ko para ma-compare ko. Tapos wala rin. Yan nga, wala. Kaya pala mura. Mura pero maganda ang build ng Bear Creek Arsenal. Makikita nyo yung kapal. No? Yung design niya. Nagbebenta sila left side or right side charging eh. No? So, ayan. Parang gusto kong bumili rin ng isa pang upper na bolt action. Pero eto muna. Sabi ko, okay. I need to control muna ng pagbili. So, eto na nga yung aking next build, suppressor host to. Ito yung nila to, proprietary nila to na muzzle brake or flash hider. Flash hider pala, yeah. Proprietary yan. Malamang palitan ko yan. Kasi kailangan suppressor ready. Ano pa ba? Yan, basically, yan lang naman. No? Ang AR, guys, mil spec, pare-parehas lang ang sukat niyan. So, kahit pagpalit-palitin mo, gagana yan. Gagana. No? Kung minsan hindi gagana, very minor ang fitting, pero wala pa akong nakita na hindi nag-fit. Okay? Mukha namang solid yung pagkaka-build niya. Wala nang kailangang higpitan. Pero madali lang naman higpitan yung mga yan. Solid. Ito. Titignan ko din kung kailangan ko pa higpitan to. Yung pa pala isang disadvantage ng ng side charging na AR upper. Para baklasin ko to, kailangan ko tanggalin tong side charging handle niya. So luluwagan ko lang, tatanggalin ko to. Yun lang. Yun lang ang isa pang disadvantage. Pero basically binili ko talaga to dahil sarado siya dito sa likod, sa puwetan. No? Sarado yan. Ay nako, excited na ako gamitin to. So 3 baril pala yung bago ko dyan na hindi ko pa nagagamit. Ito, yung M16A4 at saka yung 1911 ko
na 9mm. Kailangan ko talaga mag-range time. Kailangan ko mag-range time. So, eto guys, ang Bear Creek Arsenal na 10.5 inch upper. Upper lang, upper. Upper, pwede mo na sila magpalitan ng lower. No? Upper lang. Nasabi ko ba lahat? Yes. I think na-cover ko naman lahat regarding sa Bear Creek Arsenal. Lalo-lalo na yung mga first time makakita ng side charging na AR-15. Okay? Which one is superior? It's up to you. Ito, rear charging. Ito, may purpose kasi ako regarding sa suppressor. Para yung noxious gases hanggang dito lang. Hindi na pupunta rito sa shooter. Pag pumuputok ka pa naman, yung ilong mo nandito, di ba? So, malapit ka na talaga dito. So, at least dito, de-deflect niya yan. So, that's it guys. Bagong baril, bagong gastos. Optics wise, plano ko kabit dyan, night vision. Kakanvas muna ako. Kasi hindi ko pa afford ang thermal. Mahal pa ang thermal, pero mga night vision ngayon, mura na. Yan. Oh, sorry, bago ko tapusin. Bakit pala yung caliber, di ko pala na-mention. Napaka-importante. Guys, 300 blackout to. 300 blackout. Nakalagay ba? 300 blackout. Kaya siya ginawa, ko siya for suppressor. Kasi mas madaling isuppress ang 300 blackout as compared sa mga 556. At saka, hindi advisable na pang-hunting ang 556. Anemic. Mahina siya. Pwede siya mag through and through. Mamamatay yung hayop pero kailangan mo ng one shot, one kill. No? So 300 blackout to. Iniiwasan ko pa naman bumili na naman ng bagong caliber. Gusto ko streamline yung mga bala ko pare-parehas. Pero eto, I think kailangan ko nang bumili ng 300 blackout kung pupunta ako sa mga suppressor. Kasi napakatahimik talaga ng 300 blackout i-suppress. And I think it's good for hunting. Kasi ang 300 blackout, ang cartridge niya, parehas ng 5.56.223. Pero yung projectile, yung tumatalsik is pang 308. So yan, I think this is my first 300 blackout, no? And my suppressor hose for hunting. And that's it guys. Thanks for watching. Bye.